Hey Nightingales! Kamusta na kayong lahat, guys? So for today's info vlog, ito yung marami nagtatanong sa akin, Nightingales, kung ano daw ba yung usual jobs and responsibilities ko sa SNF or Skilled Nursing Facility. Just before I start, I just want to make everything clear. Etong mga sasabihin ko sa video na to, it is all based on my personal experience. Every state is different, every facility is different. This is just to share my knowledge, and this is not meant to criticize or compare jobs and responsibilities with other facilities. And without any further ado, let's start. First is passing medications or what we call as MedPass. Usually yan, meron kang mga residente na around 18 to 23. Pero sa mga ibang facility, naririnig ko, mas madami pa daw dun But sa amin, hindi sobra. So, madalas guys, sa isang unit, meron 2 aides kang kasama and then ikaw yung mismong nasa medication cart. Ako yung nagme-medpass and yung 2 kong aides, sila yung talagang sa patient care. Sila yung nagsha-shower, sila yung nag-change ng diaper, ganyan. Sila yung nag-answer ng lights. But of course, kung pwede kang tumulong, it would be such a big help. Doesn't happen every time, but for me, as the RN, as the charge nurse of the unit, kung kaya mong tumulong, then mas okay yun. Second skill na kinailangan ko talagang matutunan was yung colostomy bag change. Sa facility namin, yung nurses yung gumagawa. Pero sa iba naman, pwede naman yung aides. Again, sinasabi ko, ito based on my experience. So, kung iba yung sa inyo, well then, good for you. But sa amin, kami yung gumagawa ng colostomy bag changes. Marami namang YouTube tutorials. It's very easy. Mabilis lang siyang matutunan. But para sa mga nurses na paalis pa lang, na pupunta rin sa SNF, pagdating dito, better na mag-familiarize na kayo before pa kayo dumating ng US. Etong number 3 ko, pag-finger stick for blood sugars and insulin. Iba-iba yung mga insulin injectors nila dito, guys. So, better to familiarize yourself again. Yung usual, yung mga Glargine, Basaglar, Insulin Aspart, Lantus, Humulin, 70-30. Ayan yung mga yan. Kasi iba-iba talaga per resident. Number 4, of course, guys, charting. Sa SNF, usually PCC yung gamit, point-click care. And madali lang siyang matutunan, honestly. Hindi siya kasing complicated like nung ibang ginagamit sa hospital. Meron kang nursing documentation on certain residents. Iba-iba kasi guys sa facility but RNs yung nag-chart sa mga ganon. Number 5 is yung mga treatments, guys. Sa facility namin, wala kaming wound care nurse. So, kami din yung gumagawa. Sa isang residente, minsan 3 dressing changes or minsan 4. So, medyo ubus oras lang din kasi siya. Kasi may medpass ka pa eh. That's why time management is very important. Kasi nagme-medpass ka na, meron ka pang treatments. Partida, wala pa dun yung mga miscellaneous na demands ng residents mo and ng family members nila. Number 6. Ito for me yung medyo haggard pag may nag-fall. Kasi pag nag-fall yan, guys, RNs lang yung pwedeng mag-assess sa amin kung isi-send out ba yan sa hospital or monitoring lang. Alright, so pag nag-fall yan, gagawa ka ng neuro vital signs, Q15 yung VS niya, gagawa ka pa ng documentation, of course, kung anong nangyari and all that. Since hindi lahat registered nurses, pag may nag-fall sa ibang floor, tatawagan pa ako para ako yung pupunta doon and then ako yung mag-decide kung send out or not. Kailangan ng assessment ng RN. Meron kang i-fill out na fall packet. Meron ka pang the documents sa computer. Tatawag ka pa sa on-call, lalo na kapag naka-blood thinners yung residenteng nahulog or kung tumama ba yung ulo, nagkaroon ba ng loss of consciousness, yung mga ganon, guys. Or pwede rin kayong tumawag sa on-call provider. Kung ano ba, tingin mo, ganito. But then they would also go back to you kasi ikaw yung mismo kasama ng residente. So, nursing decision mo talaga lahat. Nursing assessment mo talaga yung pagbabasihan ng lahat. So, imagine you're doing medpass, meron kang treatments, and then meron kang fall. Kaya for me din talaga, kailangan malupit yung time management mo at saka hindi kayong magpapanik kasi, syempre, madedelay yung medpass mo eh. Madadali medpass mo, madadali yung treatments mo. So, masisira yung routine mo, ganyan. But eventually, pag nasanay ka na, okay naman na. Alam mo na kung paano siya didiskartehan.
Next would be sending out to the hospital. So RNs din yung responsible doon, yung nurses din natin, ano? Hindi ko pala nasabi, guys, sa nursing facility homes, mas madami yung LPNs kesa sa RNs. Usually, okay? Usually. In our case, parang mas marami yung LPNs namin kesa sa RNs. Anyway, so every time there's a change in condition ng residente mo, ano ba yung change in condition? So it means, kunwari, nagkaroon siyang infection like UTI, and start siya ng antibiotic ni nurse practitioner, gagawa ka ng change in condition. Nag-fall, gagawa ka ng change in condition. Nagka-skin tear, gagawa ka ng change in condition. Ano yun? Documentation din siya. Medyo haggard din siyang gawin, ubos oras din, but again, pag nasanay ka na, mani-mani na yan. Next one, so kunwari isa-send out mo sa hospital, di ba? Ikaw din yung responsible for calling the family and informing them na, hey, isa-send out namin sa hospital to kasi ganito-ganito, nag-fall siya, tumama yung ulo, may papa-CT scan or whatever. Responsibility din ng nurses yon. Medyo busy talaga, guys. Lalo na nga pag nagka-fall ka at saka nagka-change in condition ka kasi mamonitor mo na yung residente mo, meron ka pang charting and all that. So, medyo madami talaga. Tapos ilan yung hawak mo? 18 hanggang 23 na residente. So, talagang mabilis ang galawan tayo, guys. What else? Making sure na yung showers are getting done. So, again, yung mga skin assessments na documentation, you do it during showers sa facility namin. So you have to make sure yung showers are done. Hindi naman sila everyday nagsha-shower eh. Meron silang certain schedules. And of course, kailangan mag-abide tayo dun sa schedule, for patient care. Also, nurses din yung nagba-blood draw sa skilled nursing facility. But since 2 to 10 kasi ako Nightingales, hindi ganon kadalas yung blood draws sa akin. Kasi usually 6 to 2 na shift yon, early morning. So, hindi ko siya masyadong napapractice. Parang ilang beses pa lang ako nag-blood draw. And tinrain naman kami prior to that. Also, syempre, mga code, pag nag-code yung residente mo. Isa sa mga ma-advise ko sa mga pupunta sa skilled nursing facility, pag na-assign ka sa unit, alamin mo kung sino yung full code, guys. Kasi halos lahat yan, mga DNR yan, DNI. So, mangilan-ngilan yung full code. But then, di ba, hindi mo sure baka mamaya may mangyari kasi elderly na yan. So, you have to make sure, check mo agad kung full code ba sila or DNR. And last but not the least, only RNs are allowed to pronounce yung death ng resident. And for me, ito yung isa sa pinakamahirap. Iyan nga, kapag, everyday mo silang inaalagaan, napapalapit ka talaga sa mga residents, ganyan. And, it's heartbreaking to see them decline and eventually pass away. And it's your responsibility to inform the family, call the funeral home. Usually, ang nagpo-postmortem are yung aides ko. Toka-toka naman yan, Nightingales. Meron pa pala akong nakalimutan pag may admission. Ang swerte pa din namin sa facility namin, guys, kasi sobrang bait ng nursing supervisor. Siya halos yung gumagawa ng admission, and since merong permanent nurse ng 2 to 10 sa rehab, I rarely get to do admissions. Since nga sa long-term care ako madalas na, wala namang bagong admission, so hindi ko siya nagagawa. Pero yun, toxic din kasi yun eh. Kasi syempre, pagdating ng residente, maraming kailangan yan. Kasi they're just settling in eh, diba? Long-term care ako na-assign, at usually na-assign, masaya. Okay ako dun sa unit ko. Nag-iisip pa ako ng iba, but usually yan lang yung ginagawa ko, yung usual talagang routine. As of course, yung number 1, yung med pass, yung finger stick and insulin, colostomy bag change, yung falls, yan yung madalas eh, yung 4 na yan. Yung pagkakall sa family, pag may nag-fall, change in condition, ganyan. Sinuwerte din ako dun sa facility ko, guys, kasi hindi siya ganun ka-toxic like the other facilities. Of course, hindi siya perfecto, pero sobrang okay na ako dito as compared dun sa mga narinig ko na horror stories sa mga SNF. And yung mga nagtatanong, wala naman ako nursing experience din na talagang yung solid. Wala, kasi OR talaga ako ever since. And then, nag-medical coder na ako sa Philippines. So, alam ko, Nightingales, na natatakot, lalo na yung mga papunta pa lang. Mahirap naman talaga. I'm not going to sugarcoat it. Pero, I think you need talaga ng mindset and support system. And I'm not saying na nadadalian ako sa trabaho ngayon. Of course, it's very routine. Lalo na kung
dun ka sa long-term care maa-assign. Yung rehab kasi papalit-palit kasi they're just for rehab. Pag lumakas na yung mga yan, naalis na yan. And mas gusto ko talaga yung sa long-term care kasi there's continuity of care from me. That's why gusto ko sana sa isang unit lang. But of course, kapag kailangan sa iba, walang choice, diba? And pag napanghihinaan talaga ako ng loob, I always pray. Dadasal na lang ako and I am very thankful kay Cassie and kay Chard, sa mommy ko, sa mommy ni Chard. Lalo na nung mga first few months ko, sila yung mga walang sawang nakikinig sa mga rants ko and that they're very proud of me. And para sa mga nightingales na natatakot, just think na ito yung pinangarap natin, ito yung ginusto natin, and kaya yan. Onting tiyaga na lang. Ilang months na lang ako, guys. Matatapos ko na yung kontrata ko. So, sobrang excited ako. Oh my God, I can't wait to share sa inyo. Once ma-reach ko yung milestone na yon, kasi for me, it's one of my biggest milestones I've ever achieved kasi hindi ko talaga akalaing matatapos ko to. I tell you, nightingales, yung mga kasama mo sa shift, it makes or breaks your day. I swear. Kasi lalo na kapag sobrang okay yung mga aides mo, yung tipong may initiative na mag-answer ng lights, yung alam na rin nila yung floor, yung hindi ka na nila ibabother unless may fall, ay sobrang hayahay ng buhay. And sobrang thankful ako for my nursing aides, for my nursing assistants. Sobra, as in. I am very, very thankful for them talaga. And of course, si Beb Cams ko, si Ate Mira and Ate Lilia, mga Pinoy RNs yan. And si Zyra and Ebu, sila yung mga kasama ko sa facility before. Eto yung mga tao na talaga naman, kung hindi ko talaga nakasama, as in, they're one of those Filipinos who just like uplift you, hindi nang down, walang inggit. We're just like very happy for each other. Ang sarap lang nung ganong community, ang sarap nung ganong samahan, yung tulungan, yung tipong hindi ko makakalimutan talaga. So, I'm very thankful. Wala akong masabi sa mga kasama ko. If ever man meron akong maalala pa, siguro isisingit ko na lang sa comments. Thank you, Nightingales, for watching my info vlog. Sana meron kayong natutunan. And again, do not forget to share this video, like this video, and subscribe. Mag-comment na rin kayo kung ano pa yung mga iba yung gustong malaman. Share nyo na rin ito dun sa mga USRN friends natin na papunta pa lang, na sobrang natatakot na mapunta sa skilled nursing facility. And I will see you on my next video. Bye, guys!